Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Ialay mga awitin sa piling na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piling na handog niya sa atin. Dala-dala ang ating mga panalangin at pasasalamat. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Atin pong idulog sa Diyos ang ating mga panalangin, lalo na po sa mga sandaling ito, sa mga araw na ito na marami po sa ating mga kababayan ang siyang naapektuhan ng patuloy na pag-ulan. Idalangin din po natin yung ating mga kababayan na naroon sa pagiging lingkod bayan, sa mga volunteers na siyang tumitingin po para sa kapakanan at kaligtasan ng marami sa atin. Aminin po natin na kailangan natin ng Diyos, na wala tayong magagawa kung wala siya, na kung ano man ang ating tinatamasa, ito ay dahil sa awa ng Diyos. Panginoong Jesus, sa aming mga kahinaan at karamdaman, Ikaw po ang siyang aming kagalingan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa gitna ng mga peligro, Ikaw ang aming kanlungan. Ikaw po ang aming kaligtasan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa aming mga pangamba at takot, sa iyo kami kumukuha ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay, kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunton ng pilak at ginto. Sa iyo na nga nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman, ito ang pinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, palulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtam sa tusong pamamaraan. Ihulog kaniya sa lalim ng walang hanggan, papatayit iahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo, ay masasabi mo bang ikaw ay Diyos? Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya na may kapal, ang buhay at kamatayan. Ipinasyak ko ng sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihin, Nasa pasya na may kapal, ang buhay at kamatayan. kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Nasa pasya na may kapal, ang buhay at kamatayan. Paano ang 1,000 ay magtutugis ng isang tao at mapipigilan ng 2 ang 1,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na poon. Tinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pasya na may kapal, ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghiganti, hanggang sa sila'y humupay at mabuwal, patkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng poon ang kanyang bayan. Siya ay mahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya na may kapal, ang buhay at kamatayan.
Kristo ay naging duka upang tayo managana sa bigay niyang pagpapala. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ng tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ayan, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo mga nanonood sa atin, nakikinig, lalo na yung mga nagmumula pa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayan, pagbati po mula rito sa Pilipinas, dito sa Metro Manila, na ngayon ay dumaranas talaga ng patuloy na pag-ulan. Bagamat humupa na yung baha mula nung napakatagal at malakas na ulan, kahapon, kaya nakarating tayo dito sa Impilan dahil bumaba na, no? Ulit ang atin pong mga inapaalala, lalo na din sa mga nagbabiyahe po ngayon o naglalakad, mag-ingat po tayo, ha? Medyo madulas po ang ating kalsada at yung mga nag-drive, yan, medyo alalay lang po dahil maraming mga bagong butas ngayon sa kalsada. Baka magulat na lamang kayo. At syempre, dun sa ating mga kababayan na nasa kanilang mga tahanan, kila lolo, lola, tita, tito, nanay, tatay, ate, kuya, na nandyan ngayon sa kanilang mga tahanan, mga estudyante, no, na walang pasok ngayong araw na ito. Ayan, lagi tayong mag-ingat, magdasal, at atin pong bantayan ang bawat isa. Ayan, maging handa po tayo para tumulong tayo dun sa mga kapitbahay natin na maaaring sa mga sandaling ito ay basa na dahil nasira ang bubong o kaya ay baha na rin sa kanilang looban at walang pagkain. Sharing tayo ngayon, sharing ng food sa ating mga kapitbahay. Para po sa inyo lahat, ayan ang ating mga paalala. Pero maganda po ngayon, no, sa gitna ng ating pagiging alerto, ay tayo ay handang magdasal at makihati sa pagdiriwang na banal na misa ngayon mula po dito sa Radio Veritas. Ayan, Alam niyo po, ito sa ebanghelyo natin, ang nakakuha ng aking pansin, yung pagtataka. Nagtaka ang mga alagad. Ayan, nagtaka. Meron tayong mga bagay na ipinagtataka. Halimbawa, no? Ikaw ay mahirap, pero masaya ka, nakakapagtaka, no? Ikaw ay halimbawa parang naape pero payapa ka, nakakapagtaka, di ba? Ang Panginoon ganoon no? Ang isang patunay na
ang Diyos ay nangungusap sa atin, ay kapag minsan bigla tayong magugulat sa ating pagtataka. Kanina po, bago magsimula ang misa, maikwento ko lamang po, nagkakwentuhan kami ni Jeff dito, yung ating kasama dito sa Radyo Veritas, yung namumuno at nag-aasikaso sa misa natin, yan, si Jeff po. Si Mr. Jeffrey Austria. Ayan, talaga. Hindi naman po sa pero si Kuya Jeff ay sabihin na natin medyo mababa ang kanyang height, no? Ano nga height mo? 4'11", ayan, Siguro pangkaraniwan, ang liit dito man yan, gano'n, nakakaawa naman, maliit. Pero ibahin niyo po si Jeff. Ibahin niyo si Jeff. Kung yung iba, nahihiya sa kanyang height, yung iba, parang nalulungkot sa kanyang height, si Jeff po, kahit po 4'11" yan, ay ano yan, no, masaya siya, masaya. Kasi tinanong ko sa kanina, paano ka nakarating dito? Ay, nagbus po ako. Ba't hindi ka nagmotor? Gano'n, normally nagmumotor yung mga taga-Veritas, no? Alam niyo, sabi niya sa akin, na talagang napatawa talaga kami, Sabi niya gano'n, kasi Father, una, hindi ko maabot. Hanap pa siya ng bangketa, pagtigil, doon siya tutukod sa bangketa, no? Ayun. Tapos pangalawa, sabi niya, biruin niyo, Father, kahit yung 125cc, yung maliit po, pag sinabing 125, maliliit po yan, yung mga small displacement, Kapag ako sumakay sa 125cc, ay parang naka-big bike na ako. Aray ko, hindi ko na-imagine yun, Hindi ko na-imagine yun, Well, pag sabi pong big bike, may sabihin po niya 400cc pataas, 650, 700, 800, 1,000, 100cc. Pero ibahin niyo si Jeff, yung tila parang ikinalulungkot at kinababahala nung iba kay Kuya Jeff. Ito ay isang bagay na kanyang ipinagpapasalamat sa Diyos at siya ay natutuwa. Ayan, sabihin natin, tanggap talaga niya. Ayan. Yan po isang mga pangkaraniwan ng pagtataka natin, Pero alam po ninyo, marami, itong Panginoon kasi po, paano kang hindi magtataka sa Panginoong Jesus? Mga sinasabi po niya, puro kabalintunaan. Alam mo sabihin ng kabalintunaan? Sa English, paradox. No? Pag sinabing kabalintunaan po, ito po ay parang tila salungat, opposite, kabaliktaran ng tanggap na mga bagay ng mundo. No? Ang mga katuruan ng Panginoon ay kabaliktaran, ika nga po, no? Sa inaakala ng mundo. Halimbawa, dito na lang po sa ebanghelyo natin, no? Ang sinabi ng Panginoon, mahirap daw makapasok ang mga mayayaman sa kaharian ng Diyos. What? Ano mangyayari iyon? Ang dami sa amin nangangarap yumaman. Tapos sasabihin ng Panginoon, mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayon kaysa sa mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Nakakapagtaka talaga. Isang kabalintunaan. Ngayon na lamang, tingnan nyo na naman po, yung mga mayayaman, may kaya, nabaha ang bahay niya rito, lilipat lang sa isang bahay niya yan. Di po ba? O binaha yung ilalim ng bahay niya, ground floor. Pupunta ng second, third, fourth floor yan. Di po ba? Samantalang tayong mga mahihirap, magtiis tayo, di ba? Mamangka ka, di ba? Matulog ka ng basa ang paa mo. Pero ang sabi ng Panginoon, mapapalad daw, no? So mayroon siyang ibig sabihin malalim, no? Hindi kung ano lang nakikita ng ating mga mata. Kapag nagturo ang Panginoon ng mga kabalintunaan, ito ay isang paanyaya sa atin na mag-isip. Hindi lamang kung ano yung nakikita ng ating mga mata, kung hindi saliksikin siya sa atin. Pag-aralan, pagdasalan, kung ano yung mga karanasan natin. Karamihan pa ng, ito pa, hindi pa tapos ang ebanghelyo Sa bandang huli, may kabalintunaan pang sinabi ang Panginoon. Sabi ng Panginoon ay mapalad, no? Yung mga inialay, tinalikuran ng mga magulang,
ang kapatid, no, ang mga anak, itinalikuran ng mga lupain, alang-alang sa akin ay tatanggap ng 100 times ng iyong give up. Di po ba? Pero isang kabalintunan at sabi huling-huli pa, hindi pa tapos no? Tinapos pa ng Panginoon yung ebanghelyo sa isang namang kabalintunaan kung sino man ang nauuna ay magiging huli. Di ba? Paano may intindihin yon? Ang huli, mauuna. Parang ang hirap. Maraming katuruan ng Panginoon na tila kabalintunaan. Ano po? Yung mapalad ang mga mahihirap, ang mga nalulungkot, yung ang maging dakila ay maging lingkod ng lahat, di ba? Yung mga talagang mapapaisip ka at magtataka ka. Bakit kaya? Bakit kaya, no? Well, una sa lahat, si Jesus mismo, ang ating Panginoon, ay isang malaking kabalintunaan. Bakit ko sinabi? Ang Diyos na may likha ng lahat, biglang naging nilikha, naging tao. Ang Diyos na nandoon sa kataas-taasan, namuhay na kagaya natin na kanyang mga nilikha lamang. Isang kabalintunaan. At kung sino pa po ang siyang walang kasalanan, kagaya ni Jesus, siya pa yung naparusahan. Isang malaking kabalintunaan. Hindi po ba? Na siya na anak ng Diyos, siya pa yung naglingkod nung siya ay nabubuhay pang bilang taong kasama natin nung kanyang panahon. Si Jesus mismo, ang buhay niya ay isang malaking paradox. Isang malaking kabalintunaan. Tila taliwas, salungat, sa paniniwala ng mundo. Ngunit ito pala ay isang malaking katotohanan. Ito pala ang siyang pinakamabuti. Ano paanyaya sa atin? Paanyaya sa atin, wag tayong matakot, maging kabalintunaan sa mundong ito. Wag tayong matakot na ang buhay natin ay maging isang malaking paradox sa mundong ito. Na wag tayong mangimi na magbigay kahit mismong tayo ay nangangailangan. Isang kabalintunaan. Wag tayong matakot o mahiya na magbigay ng kagalakan kahit mismong tayo nalulungkot. Wag tayong matakot na magbigay ng lakas kahit mismong tayo nangihina. Wag tayong mahiya na tumulong kahit mismong tayo nangangailangan ng tulong. After all, ang ating Panginoong Jesus ay nagpakita ng isang malaking kabalintunaan. Kung kaya't tayo po, wag tayong mahiya na sumalungat sa paniniwala ng mundong ito na naghahangad ng yaman, kadakilaan, impluwensya, katanyagan. Huwag tayong matakot na sumalungat sa paniniwala ng mundong ito. Bagkus, kagaya ng Panginoong Jesus, ang buhay natin ay maging isang kabalintunaan sa mundong may lihis at maling paniniwala sa kanyang buhay. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan ang tukso ng material na bagay at kasiguruhan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway magbigay saksi sa halaga ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang maunlad na bansa, naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag nila silang pagsamantalahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan, naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan
ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga matatanda, dukha at may sakit, naway maipakita natin ang ating paglinga at habag. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, panalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mithiin ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus. Siya na nabubuhay at nagahari. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagkakala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapadabangan at sabong sa bayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan. Pinagpala ang maparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Ang Jesus aming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maging sino pa man tayo, ano pa man ang ating nakaraan, ano pa man ang ating kalagayan, tayo pa rin po ay tinuturing ng Diyos bilang kanyang mga anak, kung kaya tayo po ay manalangin sama-sama sa ating nagmamahal na Ama sa langit. Sumasalangit ka sa Marina,
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon,
ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan, sa kanyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pit lamang po tayo at pumila. Sumainyo ang Panginoon. At sa mayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo, mahalin at paglingkuran ang Diyos at ang kanyang bayan. Salamat sa Diyos. Lumayo na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahaging lubos, suyuri ng parang at mundo, isigaw pag-ibig niyang taos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba